Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2361. Agad na sinimulan ni Alex ang paggamit ng mga kasanayan na itinuro sa kanya ng Mystic Maiden, kasama ang mystical breathing method. Sa isang iglap, sumambulat sa kanya ang enerhiya ng Stardew Fruit. Ang kapangyarihan ng mga bituin ay nagsalubong sa isa't isa habang ang kanyang katawan ay kumikinang sa pilak na liwanag. Lumitaw ang mga pilak na anteng-anteng sa kanyang balat, umaagos sa paligid. Ang mahiwagang paraan ng paghinga ay kasalukuyang inaayos din ang kapangyarihan ng kanyang mga organo. Pinasigla nito ang mga organo upang sila ay sumipsip at sumanib sa kapangyarihan ng mga bituin. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit mula sa loob. Gayunpaman, nakahanda si Alex para sa resultang ito. Noong nilamon niya ang mga apoy sa loob ng tore ng Diyos, ang isang katulad na reaksyon ay naganap habang ang kanyang mga organo ay parang nasusunog. Sa sandaling ito, ang sakit ay mas malala pa kaysa dati. Pakiramdam niya ay tinutusok siya ng karayom at tinutusok ng kutsilyo. Binanggit ng Mystic Maiden na ito ay isang kinakailangang hakbang. Ang paglilinang ay hindi kailanman isang simoy lamang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang walang sakit na proseso. Sa katunayan, sinanay ni Alex ang mga kasanayan sa katawan noon, tulad ng Mystic Armor. Ngunit ang tanging feedback na ibinigay sa kanya ng Mystic Maiden ay, na siya ay mas mahina kaysa sa isang piraso ng kanyang kalokohan. Pinino lang ng Mystic Armor ang mga buto ng isang tao, tinutuon ng chi sa mga buto ng isa upang bumuo ng isang kalasag. Gayunpaman, ang baluti ay walang halaga kumpara sa paraan ng pagsasanay ng lakas na natanggap ni Alex. Iyon ay dahil ang mga pamamaraan ng pagsasanay sa lakas ay ginagamit para sa pagpapalakas ng sarili. Hindi lamang nito mapapalakas ang mga buto, ngunit mapapahusay din nito ang mga organo at ugat. Sinanay nito ang buong katawan na para bang walang tigil na pinipino ang isang tableta. Sa huli, ang core ng paksa ay ganap na magbabago. Ang katawan ay magiging isang santo. Makalipas ang isang oras, isang layer ng itim na langis ang lumabas mula sa balat ni Alex. May nahalo pang ang dugo. Iyon ang mga dumi na natanggal sa kanyang katawan. Naglabas ako ng ganito kalaking dumi. Si Alex mismo ay nagulat. Sa tuwing makakamit niya ang isang partikular na yugto sa paglilinang, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang tiyak na dami ng mga dumi. Sa paglipas ng panahon, ang mga dumi ay nabawasan ng parami sa bawat yugto. Sa huli, ito ay halos hindi napapansin. Akala pa niya ay naging pure entity na siya. Sa kabila nito, ang mga dumi na nailabas niya sa pagkakataong ito ay higit pa sa unang pagtatayo niya ng kanyang pundasyon. Sa kabilang banda, ang mystical breathing method na ito ay nagawang i-activate ang kanyang golden core kapag ginamit. Ito ay nanginginig sa patuloy na bilis, naglalabas ng mga dumi sa loob ng kanyang kaibuturan. Nakakagulat lang ito kay Alex. Alam niya na ang kanyang ginintoang core ay puno ng enerhiya, na nagpapahiwatig na ang paraan ng paghinga na ito ay maaaring maglinis ng mga enerhiya, alisin ang mga dumi at mag-iiwan ng purong essence sa loob. Naramdaman din niya ang pagbaba ng enerhiya sa loob ng kanyang core, ngunit ang kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Nangangahulugan ito na ang enerhiya sa kanyang core ay napino sa isang mas mataas na kalidad. Hey servant, ngayon ko lang nalaman na natutunan mo ang 10-point forbidden spell. But you're not using the correct method. Muling nagsalita ang Mystic Maiden, saka nagpakawala ng buntong hininga. Naaalala mo ako ng isang tao. Natarante si Alex, yung lalaki mo. Parang nabalisa ang Mystic Maiden. Wala pa akong marriage arrangement. Sagot ni Alex. Nako, hindi mahalaga iyon. Uso na ang subukan ang mga bagay-bagay ngayon, kaya maaari kang lumipat kasama ang isang tao, matulog sa parehong kama ng ilang oras. Pagkatapos, kung sa tingin mo ay sila ang tamang kapareha, maaari mo silang pakasalan. Kung hindi, maaari mo na lang itong itigil. Nagulat ang Mystic Maiden. Hindi ba immoral iyon? Hindi, bagay ito sa henerasyong ito. Speechless, nabigla siya. Bullshit. May laban ba itong Diyosa? Bakit siya nagmumura sa tuwing galit siya? Ano ang ginawa ng kalokohan sa kanya? Pagkatapos ng kaunting paghinto, iniba niya ang paksa. Ang landas na ito ay magiging mahirap lampasan.
Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mawalan ng buhay. Pagkatapos ng isang buntong hininga, siya pagkatapos ay sounded very alarmed. Servant, nandito na siya. Sino? Ang ligaw na manok na iyon. Kabanata 2362. Sa isang iglap, agad na inilagay ni Alex ang kanyang bantay. Bagamat tinawag siyang Wild Chicken, ng Mystic Maiden, isa pa rin itong dakilang Golden Immortal Demon. Ang isa sa mga projection niya ay muntik na siyang mapatay noong nakaraan. Kaya, magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang pagpatay sa kanya kung siya ay naruroon sa kanyang tunay na anyo. Ano ang gagawin natin pagkatapos? Tumakbo para sa mga ito. Naisip ni Alex ang senaryo na ito kanina, kaya kumuha siya ng isang paper doll at inactivate ito gamit ang paper doll Curse of Three Realms. Agad na naging clone ang paper doll at tumakbo sa isang direksyon. Siya naman ay pumunta sa ibang direksyon kasama si Pixie bilang kanyang sasakyan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Gaya ng nabanggit noon ng Mystic Maiden, ang demonyong ito ay may pambihirang kapangyarihan. Ang Peacock Tribe ay nagkaroon din ng maraming uri ng mystic arts. Malamang na mabilis siyang makahabol dahil may ginawa siya kay Alex. Halimbawa, maaari siyang gumawa ng marka sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, medyo mahirap na gawain ang alisin ang gayong mga marka. Kahit ang Mystic Maiden ay hindi ito maaalis sa loob ng maikling panahon. Bukod dito, ang pagtanggal nito ay makakasakit kay Alex, na magiging sanhi ng kanyang panghihina. Kaya, nang walang sapat na oras, nagpasya silang huwag gamitin ang pamamaraang ito. Kung hindi ay wala na sila kung maabutin nila sila sa kalagitnaan. Saan ka tatakas, maliit na tusok? Ang boses ni Dolores ay kasing lakas ng kulog, na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo bilang isang makulay na pabo reel. Lumipad siya lampas kay Alex at bumalik sa kanyang anyo ng tao sa kalagitnaan ng hangin, dumaong sa harap mismo ni Alex. Sumunod sa likuran niya ang tatlo pang pabo reel, na dumarating sa tatlong magkakaibang direksyon, na nakapalibot sa kanya at kay Pixie. Oy, bata, ano ito? Nandito ba ang mga birdie na ito para bigyan ka ng problema? Tanong ni Pixie. Napatingin tuloy ito kay Dolores na mukhang malisyoso. Nang maramdaman na ang taong ito ay maaaring magdulot ng matinding panganib, bahagyang yumuko si Pixie dahil sa takot. Ang isa sa mga pabo reel ay isang lalaki sa edad na 30s, na nakatingin sa Pixie. How dare you talk to us elegant peacocks when you're just a dirty little pig demon? May death wish ka ba? Sisiguraduhin kong papasingawan ka at iiho para sa hapunan, pagkatapos ay kainin ang iyong mga organo bilang hapunan. Ang isa naman ay naglalaway, pinagmamasdan si Pixie. Ngayong sinabi mo iyan, pangatlong kapatid, ang baboy na ito ay kakaibang bango, at ito ay nagpapagutom sa akin. Sa tingin ko, may mataas na kalidad na karne ang baboy na ito. Haharapin natin ito ng magkasama. Gusto kong magkaroon ng pork kidney. Sige, maaari mong makuha ang parehong mga bato nito. Pakiramdam ni Pixie ay parang sumakit ang kanyang bato sa narinig. Galit na galit, sumigaw ito. Kayong mga ibon, bulag ba kayong lahat? Paanong hindi mo alam kung sino ako, ha? Maghintay ka lang, puputulan ko lahat ng balahibo at bituka mo, tapos gagawin kang barbecue skewer. Tila bihasa sa pagmumura si Pixie. Nagawa nitong mag-isip ng iba't ibang uri ng panlalait sa isang iglap. Ang Peacock Tribe ay palaging mapagmataas. Kaya naman, naisip nila na ang mababang magsasaka lamang ang magmumura. Nasa limitasyon na sila nang kinukutya si Pixie kanina, ngunit nagulat sila sa sinabi ni Pixie. Masyado lang itong nakakainsulto. Wala sa kanila ang nakaranas ng ganito. Arg, papatayin na lang muna kita. Sigaw ng isa sa mga pabo reel at sinuntok ang demonyong baboy. Biglang inabot ni Dolores at pinigilan siya. Huwag, sabi ng lalaki, Saint Orlando, wala akong gagawin kay Rockefeller. Papatayin ko lang ang bastos na baboy na ito. Sagot ni Dolores, kung hindi ako nagkakamali, itong baboy ay hindi basta-basta-bastang baboy. Ito ay isang treasure hunting pig. Haha, mukhang sulit naman ang biyahe namin dito. Noon, wala man lang mahanap ang tatlong tagapag-alaga sa kabila ng paghahanap ng daan-daang taon. Ngunit nagawa naming mahuli ang isa dito. Anong swerte? Ibig sabihin, naapektuhan pa kami ng swerte ng anak ko. Ang magagandang bagay ay sunod-sunod na dumarating.
Isang baboy na nangangaso ng kayamanan. Ang iba pang tatlong paboril ay tumingin kay Pigsi na may lubos na tuwa, puno ng kasakiman. Gayunpaman, muli silang ininsulto ni Pigsi, mas higit pa kaysa dati. Kabanata 2363. Hindi rin ito nagtimpi ng kahit anong sumpa na salita. Si Dolores sa una ay kumilos ng mataas at makapangyarihan, na para bang siya ay humiwalay sa kaharian na ito. Ngunit, nang marinig ang mga insultong iyon, ang kanyang mukha ay naging berde, nanginginig sa galit. Walang disiplina ang baboy na ito, ha? Sige, pagkatapos nating makabalik, sisiguraduhin kong magtuturo sa iyo ng ilang godman manners. Gagawin kitang masunerang baboy. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alex. Ibigay ang Chaos Tree, at ang Chaos Bead at Chaos Bell ng aking anak. Pagkatapos, iisipin kong hayaan kang mamatay ng hindi gaanong masakit. Nagningning ang mga mata ni Pigsi. Noong una ay hindi ito naniniwala na si Alex ay may Chaos Tree, ngunit ngayon ay naniniwala na ito ng kaunti pa. Kasalukuyang nag-iisip ng paraan si Alex para matakasan ang walang pag-asa na sitwasyong ito. Gayunpaman, hindi na kinaya ni Pigsi. Wala itong ideya kung gaano kalakas ang mga tao sa harap nito. Kaya naman, sumigaw ito at tumalon mula sa lupa, tumungo sa kanila ng kasing bilis ng isang sinag ng liwanag. Pagkatapos ay tumayo ito ng tuwid na parang tao sa himpapawid, pinalawak ang kanyang katawan hanggang sa 10 metro ang taas, gamit lamang ang isa sa mga trotters nito upang tapakan si Dolores. Hindi makatwiran, sabi ni Dolores habang hinahampas ang ulo ng baboy. Dahil dito nawala ng balanse si Pigsi at gamulong sa gilid na para bang ito ay isang bowling ball. Nagsisimula ng magdugo ang ilong at bibig nito. Nagpakawala ito ng masakit na sigaw, gumapang pabalik sa kanyang mga paa at nagtago sa likod ni Alex. Holy shitty, paano ba napakalakas ng bird bee asterisk na ito? Sino siya? Sabi ni Alex, she's a peacock. At ang kanyang kapangyarihan, well, malamang na isa siyang dakilang golden immortal demon. Napabuntong hininga si Pigsi na halos himatayan sa lugar. What the F asterisk sick, isang dakilang golden immortal na demonyo. Hindi ba ibig sabihin nun tapos na tayo? Agad itong naging taksil at bumaling kay Dolores. Miss Peacock, hindi ko kasama ang lalaking ito. Napilitan akong sumunod. Nandito ka lang para sa kanya, tama ba? Wala akong kinalaman sa kanya, so you guys should talk this over. Ipagpaumanhin ko ang aking sarili ngayon. Hindi man lang ito nilinga ni Dolores at sinabing, di ba sinabi ko lang na may mata ako sa iyo? Na isang karangalan para sa iyo. Ibabalik kita sa ating tribo pagkatapos kong harapin ang taong ito. Hindi kita papatayin hanggat naglilingkod ka sa ilalim ko, ng buong katapatan. Napuno ng sobrang halo-halong damdamin si Pigsi. Hindi nito maiwasang magmura sa ulo. Ano ang ibig mong sabihin na pagsilbihan ka ng buong katapatan? Maaari kong bunutin ang lahat ng iyong mga balahibo at bigyan ka ng isang magandang plato ng inihaw na mga sisiw. Paano yan, ha? Dahil sa matinding galit, sinimulan ni Pigsi na tingnan ang mga paboril na ito bilang mga manok sa halip na mga ibon. Gayunpaman, nanginginig ito sa ibabaw, tumatango bilang pagsang-ayon habang nangakong maglilingkod kay Dolores. Sinabi pa nito sa kanya na ito ay may talento sa maraming iba't ibang larangan, sinabing maaari itong gumawa ng mga gawain para sa kanya sa ibabaw ng treasure hunting. At na matugunan nito ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Nang nasiyahan si Dolores sa inasta ni Pigsi, bigla itong bumuka at dumura ng malaking laway sa kanya. Splash! Parang buhos ng ulan. Hindi inaasahan ni Dolores na ang baboy na ito ay may lakas ng loob na dumura sa kanya, ang santo ng tribong peacock. Ang kanyang buong mukha ay natatakpan ng malagkit at kalahating transparent na laway. Si Dolores ay isang malinis na pambihira. Nagulat na lang siya na may nangyaring nakakatakot sa kanya. Sa sobrang galit, sumabog siya doon at pagkatapos, "Bastard ka, papatayin kita." Tumakbo kaagad si Pigsi matapos itong lawayin. Ang pinakamalaking bilis na maaari nitong makamit ay 10 beses ang bilis ng tunog, na nangangahulugang ito ay isang dalubhasa sa pagtakas. Gayunpaman, nagawang lumipad ng mga paboril. Kaya naman, nagkaroon sila ng kalamangan sa bilis. Mabilis niyang naabutan si Pigsi habang inabot niya ang kanyang mga talon upang makuha ito. Sa sandaling iyon,
Sumugod si Alex, gamit ang instant teleportation habang inaatake niya si Dolores mula sa gilid. Pagkatapos, sa puro kapangyarihan ng batas sa loob ng kanyang ginintoang core, sinubukan niyang iligtas si Pixie. Isang nakakatakot na eksena ang nangyari. Hindi lamang hindi natalo si Dolores mula rito, ngunit hindi rin siya nasugatan. Sa kabilang banda, hinampas niya ang likod ni Alex, na nagpakawala ng malakas na tunog, na nagpabagsak kay Alex ng 3 metro ang lalim sa lupa. Kabanata 2364. Pif, nagsuka ng dugo si Alex. Mamatay sana siya sa pag-ataking ito kung hindi siya kumain ng Stardew fruit kanina. Ang sampal ay dumaan sa kanyang katawan. Kaya naman, mapalad na napino niya ang kanyang mga organo at nakamit ang katawan ng bakal. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Pinagalitan siya ng Mystic Maiden sa palasyo ng isip. Hoy, munting lingkod, hindi ka ba masyadong nagtitiwala sa iyong sarili? Wala ka pa rin kumpara sa kanya. Maglakas loob ka bang sumubok at lumaban? Sinusubukan mong basagin ang isang bato gamit ang isang itlog, alam mo ba yon? Ang tanging paraan para makalabas ay ang tumakbo. Masyadong galit si Dolores. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan matapos siyang daruan ng baboy. Gayunpaman, pinagsisihan niya ito pagkatapos na hampasin si Alex sa likod. Iyon ay dahil gusto niyang kunin ang Chaos Tree at ang iba pang mystical tools na pag-aari ni Alex. Kung siya ay mamamatay dito, lahat ng nasa isip niyang palasyo ay maglalaho sa kawalan, at ito ay mapupunta sa ibang lugar. Pagkatapos ay gamaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang hindi papatay si Alex. Maliit ka lang langgam kumpara sa akin. Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Malamig na tinitigan ni Dolores si Alex, nakatingin sa kanya na parang malapit na ang tagumpay. Kailangan ko lang gamitin ang kamay ko para durugan ka. Kaya dapat mong malaman na matalino na ibigay ang gusto ko ngayon. I could let you die peacefully, tapos makakalimutan na natin lahat ng nakaraan. Kung hindi, hahanapin ko lang ang bawat miyembro ng iyong pamilya. At sunugin silang lahat isa-isa. Pagkatapos sabihin ito, napansin niya na ang mga trotters ng treasure hunting pig ay nagsisimula ng kumikinang, lumulukso ng libu-libong metro ang layo. Sa wakas, nakawala ito sa isa sa mga hawak ng mga pabo reel at nagpas siyang iwaksi si Alex para makatakas. Sinusubukan mo bang tumakas? Humihingi ka na ba ng permiso, Ham? Nakakatakot lang ang bilis ni Dolores. Mas mabilis pa siya kaysa sa instant teleportation ni Alex. Naabutan niya si Pixie sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit hindi rin mahina si Pixie. Para sa isa, ito ay medyo mabilis ng isang runner. Sa mga ganoong matinding sitwasyon, nagawa nitong pilitin ang kanyang pinakapambihirang bilis na tumakbo para sa kanyang buhay, na lumampas sa 10 beses sa kanyang orihinal na bilis. Nagdulot din ito ng mga void crack sa likod ng kanyang mga track. Mapapabilis pa ba ito? Well, it doesn't matter. Ang mabilis na pakikipagkompetensya sa akin ay paghuhukay lamang ng sarili mong libingan. Naging tunay na anyo si Dolores at lumipad sa himpapawid, pinabilis ang kanyang bilis habang naglalazlas siya ng walang laman sa hangin. Oh my God, King Chicken Bird, bakit mo ako hinahabol? Hindi ako interesado sa matandang manok mo as. Huwag mo akong habulin. Gusto ko ang mga mas batang babae. Isa ka lang matandang hag. Ayaw kong tumingin sayo. Napaka-bulgar ni Pixie. Patuloy itong sumisigaw at sumisigaw ng mga sumpa. Balatan kita ng buhay. Sa sobrang galit ni Dolores ay nababaliw na siya sa ganitong bilis. Hindi niya kakayanin na iniinsulto siya ng ganito, lalo na pagkatapos niluraan. Ilang metro lang ang layo ng kamay ni Dolores kay Pixie, napasigaw ito ng malakas. Fuck your bird ass, lalamunan kita. Piff. Pagkatapos ay nabuo ni Pixie ang isang malaking dilaw na ambon sa kanyang likuran, na napalibutan si Dolores sa 1 segundo lamang. Ang ulap ng ambon ay ang umutot ni Pixie. Ang amoy ay mas masangsang kaysa sa skunk dahil isa ito sa mga talento ni Pixie. Napakatindi ng umutot na kahit si Alex ay naamoy ito kahit milya-milya ang layo. Napakabaho nito na hindi dapat umiral sa mundong ito. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makayanan ito. Bukod dito, nagpakawala ng basang umoto si Pixie, na ang ibig sabihin ay mas kasuklam-suklam ito kaysa sa karaniwan na parang pinaghalo ang ihi at dumi. Si Dolores ay napakalinis na kakatuwa na hinding-hindi niya kayang tiisin ito.
Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang maharlika, kaya hinihiling niya na sana ay hindi na siya buhay upang maranasan ito. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang paggamit sa katawan na ito. Blurg. Agad na tumakbo si Dolores ng milya-milya palayo sa kanya at bumagsak sa lupa, na sumusuka ng husto. Nauwi pa siya sa pagsusuka ng ilang apdo. Ang tatlong iba pang mga paboril ay dumating upang tumulong, ngunit sa sandaling sila ay malapit na, ang amoy ng umutot ni Pigsy ay brutal na umatake sa kanilang mga ilong. Sa isang iglap, lahat sila ay labis na naiinis. Tumulo ang uhog at luha sa kanilang mga mukha habang naghi-hysterical silang umiiyak. Pagmamalaki ni Pigsy sa kanyang sarili, natatawa sa kanila. Hehe, ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas, ha, birdies. Ano ang lasa ng aking mga umutot? Hindi ba top tier lang sila? Gusto mo ba ng isa pang special treatment? Kabanata 2365. Pagkasabi niyon, napansin ni Pigsy na nakatalikod si Dolores na may sama ng loob. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa lupa at muling hinabol ito. O aking Panginoon, ang matandang manok ay nababaliw na. Patuloy na tumakbo si Pigsy para dito. Maya-maya lang ay lumabas si Alex at sumampa sa likod nito. For fuck's sake, kiddo, lumayo ka sa akin. Mamamatay ako ng dahil sayo. Sigaw ni Pigsy, naiwan din ang mamahaling hikaw nito. Hinampas ni Alex ang isang mabilis na anteng-anteng na nabuo niya sa kanyang palad sa likod ni Pigsy, na agad namang nagkabisa. Ang anteng-anteng ay tumaas ang bilis nito sa isa pang antas, na nagbibigay ng enerhiya sa katawan ni Pigsy habang pareho silang naging isang sinag ng liwanag, tumakas sa eksena. Arg! Papatayin ko kayong lahat. Galit na galit si Dolores nang makitang nalampasan ni Pigsy ang kanyang bilis, binuka ang kanyang bibig habang naglalabas siya ng isang sinag ng pulang ilaw, na buong lakas na umaatake kay Alex. Nanlaki ang mga mata ni Alex habang patuloy na tumataas ang adrenaline sa kanyang katawan. Dahil ito ay isang near-death experience, lahat ng buhok sa kanyang ulo ay nagsimulang tumayo din. Nagsimulang sumigaw si Pigsy nang makaramdam din ito ng panganib. Maging ang Mystic Maiden ay nagpapanik, sinabihan si Alex na mag-ingat at umiwas. Gayunpaman, imposible lamang na umiwas sa napakabilis na bilis. Athena, aking Diyosa, tulungan mo kami. Nagdasal si Alex sa kanyang puso. Pagkatapos ay kinuha niya ang Athena's Golden Shield na inagaw niya kay Dolores at sinubukang harangan ang pag-atake. Ang lahat ng mga gintong core ay agresibong nanginginig. Ang kanyang ginintoang core ay tila may malinaw na pagbabago rin. Ito ay mas malakas at mas maliwanag kaysa dati. I-block mo, sigaw ni Alex. Kasabay nito, ang pulang ilaw na pinalabas ni Dolores ay tumama mismo sa kalasag. Sing-sing, malakas na ingay ang bumagsak sa kanyang mga tainga. Ito ang unang pagkakataon na naisip ni Alex na nabingi siya dahil wala siyang narinig. Ang natitira na lang ay ang matalim na tugtog sa kanyang tainga. Biglang naglabas ang gininto ang kalasag ni Athena ng nakakasilaw na gintong liwanag. Sa kalasag ay may mga mahiwagang salita na tila nabuo ng maliliit na tadpoles, na bumubuo ng mystical wall at hamarang sa pag-atake ni Dolores. Parang narinig pa ni Alex ang boses ni Athena minsan. Ito ay isang buntong hininga ni Athena. Whoosh! Gamit ang puwersa mula sa pag-ataking ito, ang bilis ni Pigsy ay muling lumampas sa mga limitasyon nito, na naging walang laman. Bukod dito, mag-iiwan pa ito ng bakante sa bawat landas na dinaanan nito. Ang bilis nito ay umabot sa pinakamataas na limitasyon, na 10 hanggang 20 beses ang bilis ng tunog, na umaabot sa ultrasound kahit na. Sa isang kisap lang ng mata, nawala sila sa pananaw ng tribong peacock. Smack! Sa sobrang galit ni Alex ay sinampal niya ang tenga ni Pigsy. Ikaw na walang utang na loob na B*****, paano ka makakatakas sa sarili mong ganyan? Sigaw ni Pigsy. At scam ka lang. Muntik na akong patayin ng manok na yan. Paano mo nasabi iyan? Problema mo ang mga ligaw na manok na iyon, kaya bakit kailangan kong gawin ang tama para sa iyo? Sagot ni Alex, tama, niluraan mo siya at umutot ka rin sa kanya. Tingnan natin kung hahabulin ka niya kapag naalis ko na ang bilis ng talisman sa iyo. Nagulat si Pigsy. Masasabi nitong hinahabol pa rin sila ni Dolores sa himpapawid. Kung ginawa iyon ni Alex, ito ay sasalubong sa pagkamatay nito mamaya. Huwag. Mangyaring huwag. Dream team tayo. Naranasan natin ang buhay at kamatayan. Kami ay isang duo.
Kung magtutulungan tayo, maaari nating patayin ang matandang inahing iyon. Kabanata 2366. Nang matapos magsalita si Piggy at tumalikod, napansin nito na ang matandang inahing manok na si Dolores ay gumamit ng isang uri ng pamamaraan upang mapabilis, kumatok at makahabol muli. Aray, ang creepy talaga nitong matandang inahin. Kuya, sobrang hinahangaan ba niya ang kagandahan mo kaya nawalan siya ng ayos? Dinadala ba niya ang iyong laman at dugo sa kanyang tiyan na kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang habulin ka? Sigaw ni Piggy, at nakakagulat na malakas ang boses nito. Narinig ni Dolores ang lahat ng ito, at agad niyang naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang utak, pakiramdam niya ay halos mababaliw na siya. Napaka-immoral ng bibig ng patay na baboy na ito. How dare she say that? Ilalabas ko ang iyong dila, sigaw niya. Gayunpaman, ang Piggy ay nagkaroon ng isang pagsabog ng pagtaas ng potensyal pagkatapos makaramdam ng pagbabanta, at ang bilis nito ay tumaas sa ibang antas. Sa kasamaang palad, ang baboy na ito ay hindi nakapagtagal. Maya-maya, lumabas ang puting usok sa butas ng ilong, at sumigaw ito, humihiling na huminto. Holy shit, may kidney deficiency ka ba? Tumakbo ka ng ilang sandali tapos sumigaw ka na huminto. Hindi mapigilan ni Alex na mapamura habang sinusulyapan ang puwitan ni Piggy. Ang hulihang buntot ni Piggy ay parang nilabag, at sumigaw, sino ang may kidney deficiency? Ang akin ay isang Super Bowl kidney. Napaka-bullish nito. Nagulat si Alex. Naranasan mo na bang magpa-kidney transplant? Agad na nanlaki ang mga mata ni Piggy nang hindi ito makapagsalita. Sa oras na ito, biglang lumabas ang boses ng Mysterious Maiden of Nine Heavens sa noo ni Alex. Sinabi niya, ang baboy na ito ay may ilang mga sintomas ng kakulangan sa bato, na maaaring sanhi ng labis na karga ng mga bato ng uri ng gamot sa sign, at sa paglipas ng panahon, ito ay kulang, kaya hindi siya maaaring tumakbo ng matagal. Seryosong nagkwento ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit. Nakinig si Alex at tumawa. Piggy, hindi ko inaasahan na magiging ganyan ka. Baboy. Galit na galit si Piggy. Bullshit, ano ka ba nagtatago sa katawan ng batang ito? Natatakot ka ba? Ikaw ba ang pribadong may bahay ng bata, natatakot na makita ng manliligaw ng batang lalaki para sa lihim na pakikiapid? Kaya, mas gusto mong magtago sa kanyang katawan at magsaya kung kailan mo gusto. Naririnig din nito ang mga salita ng Mysterious Maiden of Nine Heavens, at nakita nito noon na may babaeng paa na lalabas sa noo ni Alex, kaya hindi nito na-control ang mga salita nito bago sila tumilapon. Sinulyapan ni Alex ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit sa loob ng palasyo ng kanyang isip. Natagpuan niya siya, tahimik na umaaligid sa hangin. Nasa tabi mismo ng Chaos Tree. Ang katawan at ang Chaos Tree ay may kakaibang koneksyon. Gayunpaman, sa oras na ito, isang labis na hindi katugmang hitsura ang lumitaw sa kanyang mukha na noong una ay napakakakit-akit at perpekto na siya ay nagtakda ng 1,000 mga perpekto sa isa. Pagkairita, disgust, pagpatay ng layunin, pagngangalit ng ngipin. Anyway, wala itong kinalaman sa Diyosa kundi isang napakatao na ekspresyon. Sa wakas, sinabi niya, ayon sa kakulangan sa bato ng baboy na ito, wala pang 3 minuto, ang mamoses sa likod nito ay aabutan ito. Ngunit, hindi ito walang solusyon. Munting alipin, pakainin mo agad itong baboy ng 2 magkasunod na Stardew Fruits. Pagkatapos, ito ay dapat na mapawi ang sarili. Narinig iyon ni Piggy. Hindi ba ito ang eksaktong kailangan nito? Ito ay isang makalangit na magandang bagay at higit pa sa naisin ni Piggy. Naisip ni Alex na pagkatapos na maibsan ang kidney deficiency ni Piggy ay agad itong mapabibilis, naiwan ang humahabol na si Dolores. Walang sabi-sabi, agad niyang pinasok ang Stardew Fruits sa bibig ng baboy. Si Piggy talaga ang kumakain ng Stardew Fruits. Nang hindi man lang nakatikim nito, napalunok ang 2 Stardew Fruits. Agad nitong naramdaman na napuno ng enerhiya ang buong katawan nito na parang naging lugar ng kapanganakan ng sentro ng universo. Ang tiyan nito ay parang isang pagan, na may enerhiyang dumadaloy sa lahat ng mga meridian, na tumataas. Pakiramdam ni Piggy ay nagiging invincible na ito. Ang antas ng enerhiya na ito ay napakalakas kaya nakaramdam ito ng kalungkutan. Agad nitong itinaas ang bilis sa isang bagong antas. Nako, kaya ko na. Kaya ko ulit. Kabanata 2367.
Sa tingin ko, ang aking kakulangan sa bato ay ganap na maayos. Sigaw ni Pigsi sa tuwa. Gusto talaga nitong yumuko at magpasalamat sa mahiwagang dalaga ng siyam na langit. Babae, salamat sa iyo. Kalimutan mo na yung sinabi ko kanina. Napakagaling mo. Siyempre, hindi mo maaaring magnakaw ng asawa ng ibang tao. Maaari pa tayo maging magkaibigan. Panipi. Pagkatapos nitong magsalita, sumagot ang Mysterious Maiden of Nine Heavens, "You are welcome, pero nakalimutan ko lang sabihin, kapag lumipas na ang medicinal effect ng Stardew Fruit, baka mas malala ang problema mo sa kidney deficiency. Magkakaroon ito ng malubhang kakulangan sa bato at maaaring maging." Sabay tulala si Pigsi. Nagmamadali itong nagtanong, ano ang maaaring mangyari? Ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit ay sumagot, baka magkaroon ka ng bali sa bato at walang tigil ang pagdurugo. Hindi nakaimik si Pigsi. Nagpanik si Pigsi. Gusto nitong huminto, ngunit ang nakapagpapagaling na epekto ng Stardew Fruit ay napakalakas at laganap sa katawan nito. Tumagas ang enerhiya, napunit ang mga laman loob nito, kung hindi mailalabas ang enerhiyang iyon, sisabog ang katawan dahil hindi nito kayang tiisin ang pressure. Sa sitwasyong ito, maaari lamang itong tumakbo ng ligaw upang magbulalas. Gayunpaman, naramdaman din nitong may mali sa katawan nito. Ang mga bato ay sumasakit at tila nabibitak. Bagamat hindi nito nakikita ang paghati at pagdurugo ng bato, mas lalo itong nakaramdam ng pagkataranta dahil lang sa hindi nito nakikitang nangyayari. Beauty, Goddess, ano ang dapat kong gawin? Iniligtas mo ako. Humingi ng awa si Pigsi. Mayroon akong paraan ng paghinga na hindi lamang makakapagresolba sa iyong sitwasyon, kundi makapagpapataas din sa iyong kultibasyon, at maging sa pagiging demonyong Diyos. Gayunpaman, itong paraan ng paghinga ko ay hindi libre. May mga kondisyon. Fine. Anuman ang mga kondisyon, papayag ako sa kanila. Pirmahan ang kontrata at maging aking alagang hayop. Imposible. Sigaw ni Pigsi na may determinadong mukha. Gayunpaman, habang tumatagal, mas lumalala ang pakiramdam nito habang umaagos ang dugo sa likod ng puwitan nito. Natakot si Pigsi at halos mapasigaw sa lugar. Bilang isang baboy na may paghahanap, kung nasira ang bato nito, ano ang silbi ng buhay ng baboy? Kaya naman, matatag itong nagpasya na maging alagang hayop ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit at nagsabi ng may walang katulad na dedikasyon, "Aking kataas-taasang at magandang ginang, handa akong maging banal na hayop na nagbabantay sa iyo. Babantayan ko ang iyong magandang alamat araw-araw at gabi-gabi at maghahangad na maging pinakapaboritong alagang hayop ng aking Panginoon." Pakiramdam ni Alex ay parang sumakit ang ngipin niya matapos makinig sa baboy. Ang baboy na ito ay simpleng ehemplo ng kawalang hiyaan. Pagkatapos, mabilis itong pumirma ng kontrata sa Mysterious Maiden of Nine Heavens. Pagkatapos pumirma, walang kahihiyang sinabi nito, "Guro, maaari kong dilaan ang iyong mga daliri sa paa basta't ituro mo sa akin ang paraan ng paghinga upang malutas ang krisis kong ito." Walang magawang sabi ni Alex, "Hindi ba super invincible treasure hunting pig ka? How dare you say such words? Masyadong nakakadiri, tama ba?" Sabi ni Pigsi, "Pareho tayo. Huwag mong isipin na hindi ko narinig. Ikaw ang munting alipin ng amo. Mas mababa ang status mo kaysa sa akin, ang alagang hayop. Halika, dali, tulungan mo ako, ang alaga ng espiritu ng Panginoon, kamot sa likod, kumamo ng mabuti, may premyo." Bilang resulta, sinabi ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit, "Ang katayuan ng munting alipin ay mas mataas kaysa sa iyo. Sa hinaharap, kailangan mong makinig sa kanya." Hindi nakaimik si Pigsi. Malapit na siyang mamatay sa depression. Sa huli, nakuha ni Pigsi ang paraan ng paghinga mula sa Nine Heavenly Mystical Maidens. Naisip ni Alex na ito ay isa pang kakaibang paraan ng paghinga. Gayunpaman, nang marinig niya ito, napagtanto niya na ito ay talagang kapareho ng itinuro sa kanya ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit, at sa kanya lang naunawaan sa wakas na ang paraan ng paghinga na ito ay maaaring gamitin sa pakyawan. Ang Mysterious Maiden of Nine Heavens ay nagsalita, "Well, Pigsi, maaari ka nang makatakas habang nagsasanay ng paraan ng paghinga. Tandaan, tumakas sa walang katapusang dagat. Sundin ang landas na ito sa kanluran, huwag magbago ng direksyon. Kung makakaligtas ka sa pagnanakaw na ito ay nakasalalay sa kung ano ang nasa harapan.
Kabanata 2368. Patungo sa walang katapusang dagat. My almighty beautiful master, seryoso ka ba? Natarante si Pixie at naramdaman niyang nagsisimula na namang tumalsik ang mga bato nito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi dumudugo ang puwitan nito, ngunit ang puso nito. Ang lugar ba na iyon ay isang lugar kung saan maaaring puntahan ng mga tao. Iyon ang dating kuta ng Undying Clan. Napakaraming makapangyarihang walang kamatayang demonyong hayop ang nakaligtas. Mas makapangyarihan sila kaysa sa mga nasa itaas ng lupa, at mayroong patuloy na nakakalason na hamog at iba't ibang walang katapusang pagbabawal. Sa mga araw na ito, masunurin na nilalampasan ng mga mangingisda ang walang katapusang dagat. Ang mga taong ang paglilinang ay higit pa sa mga immortal ay hindi rin ng ahas na sumugod sa walang katapusang dagat. Ito ay isang baboy. Paano ito magiging matapang na pumunta sa mapanganib na lugar na iyon? Sumagot ang 9 Heavenly Mystical Maidens, walang kalokohan, tumakbo, o mapalibutan. Ang kanyang banal na pag-iisip ay malinaw na ang pinakamalakas sa iba. Well, ito ay hindi tumpak na ilarawan ito bilang ilang tao, ngunit isang tao, isang baboy at isang multo. Kahit na ginamit ng 9 Heavenly Mystical Maidens ang mga dahon ng Chaos Tree at Chaos Beads para pansamantalang gumawa ng katawan, iyon ay pareho pa rin ang pag-iral bilang isang multo. Ngunit, iyon ang walang katapusang dagat. Tumakbo. Nagalit ang Mystic Maiden. Ang isang alagang hayop ay talagang lumalabag sa kanyang kalooban. Nagulat si Pixie. Ang mukha ng baboy nito ay naging kulay ube habang nagmamadaling ibinuka ang kanyang mga kuko. Mabilis na umaakay patungo sa kanluran habang ginagawa ang paraan ng paghinga na itinuro dito ng Mystic Maiden, na napakalakas. Sa sandaling ito ay tumatakbo, ang 5 panloob na organo nito ay nag-vibrate at tumutunog, at ang enerhiya ng Stardew Fruit ay mabilis na naabsorb, hindi tulad ng dati, kapag ito ay nagrampa sa kanyang tiyan ng walang pigil. Gaano ka komportable? Ibinuka ni Pixie ang bibig at gumawa ng napakalaswang tunog. Ito ay isang kakaibang tunog talaga. Mahal kong master, maaari ko bang tanungin kung anong uri ng pamamaraan ng paghinga ito? Maaari ba kitang purihin? Tanong ni Pixie nang walang kahinhinan, tinatrato ang pambabola bilang ang pinakadakilang hangarin sa buhay, na naging dahilan ng kawalan ng imat kay Alex. Maaari mong tawagin itong Old Bull Breathing Technique, sabi ng Mystic Maiden. Old Bull, gustong samuka ni Pixie. Tumawa si Alex. Ngayon, ang iyong mga bato ay maaaring maging mga bato ng baka ng walang transplant. Pixie Jard, I'm better than you, a slave. Pakiramdam ko, pagkatapos kong matutunan ang pamamaraan ng paghinga na ito, mas malakas ako, mas mabilis, at mas maliwanag ang aking paningin. Inggit at inggit ka lang. Walang pakialam na sabi ni Alex, matagal ko nang natutunan. Bukod dito, upang matutunan ang paraan ng paghinga na ito, pinakamahusay na magkaroon ng Chaos Chi Energy upang sumama dito. Mayroon akong Chaos Chi Energy. Maaari akong tumawid sa sukdulan sa maikling panahon, ikaw, maaari ka lamang maglaan ng iyong oras. Panipi-panipi, nanlumo si Pixie. Gayunpaman, ang bilis nito ay hindi nagbago, at hindi nagtagal ay sumugod ito sa gilid ng walang katapusang dagat, kung saan nakatayo ang maraming tao. Nakatingin pa rin sa bundok oro sa malayong bahagi ng walang katapusang dagat mula sa malayo, tumangging umalis. Bilang resulta, nakita nila ang isang lalaking nakasakay sa isang dambuhalang baboy na walang buhok na sumugod. Sa taong ito, maraming tao ang nakasakay sa mga alagang hayop, tulad ng mga tigre, lobo, earth dragon, at lumilipad na ibon. Pero, ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita sila ng nakasakay sa baboy. Agad silang tinuro ng mga tao. Holy shit, may dumarating na baboy. Sino ang lalaking ito? Masyadong corny. Oy, hindi nyo ba napapansin? Kakaiba ang takbo ng baboy na iyon. May bakante sa paligid. Ito ay ilang beses, sa katunayan, 10 beses ang bilis ng tunog. Kung ako ay maglalakbay, darating ako sa isang kisap mata. Kaya hindi ako naghahalusinate, di ba? Sa sandaling ito, ang tinig ng dakilang Golden Immortal Demon, si Dolores, ay nagmula sa likuran, mga kapwa tawista, ako ang banal na madre ng Peacock Mountain. Mangyaring tumulong na pigilan ang walang buhok na baboy. Malaking gantimpala sa iyo ang Peacock Mountain.
Kabanata 2369. Isang salita ang lumabas at yumanig sa mundo. Maraming tao ang nagulat. Ito ang sagradong madre ng Peacock Mountain. Ang Peacock Mountain na iyon ay nasa misteryosong isla sa North Sea, isang partido ng hegemonya mula noong sinaunang panahon. Ngayon, nagpakita siya. Nagulat ang karamihan. Anong uri ng mga bagay na nakakasira ng lupa ang ginawa ng puting baboy na iyon upang maalarma ang sagradong madre ng Peacock Mountain para personal niyang habulin ito? Gayunpaman, ang gantimpala mula sa Peacock Mountain ay walang kabuluhan, at ang mga salita ni Dolores ay nagtulak sa ilang mga tao na hampasin si Alex at Pixie nang walang pakundangan. Magwala, walang pakialam si Alex. Sumigaw siya at naglabas ng baril, pinatay ang isang tao sa lugar, malinis at tiyak. Umiyak si Pixie, Dolores, tanga ka. Tumigil ka sa paghabol sa matandang baboy na katulad ko. Natulog lang ako sa iyo ng 3 araw dahil sa emosyonal na attachment. Ngunit, ako ay isang alibughang anak. Hindi ko kayang ibigay ang buong kagubatan para sa iyo. Kaya, bumalik ka at palakihin ang aming sanggol. Kapag ipinanganak ang bata, pupunta ako sa Peacock Mountain para makita ka. Panipi. Kakaibang malakas at echoey ang tunog ni Pixie. Ang mga hindi nakaalam ng katotohanan ay nanlaki ang kanilang mga mata habang sila ay nagsusulyapan ng paghanga. Ano ang pinagmulan ng baboy na ito? Hinahabol nito ang sagradong madre ng Peacock Mountain. Wala man lang siyang pakialam sa reputasyon niya. Ito ang tunay na pag-ibig. Mahilig sa baboy at ibon, ito ang tunay na pag-ibig. Ito ay isang cross-border interracial na pag-ibig. Ngunit, iniisip ko kung ang batang ipinanganak ay higit na katulad ng isang baboy o higit pa sa isang paboril, may isang bagong species na may ulo ng baboy at katawan ng paboril na ipanganak. Ang mga chismis na ito ay lumutang sa tainga ni Dolores. Galit na galit siya kaya tumaas ang pressure sa utak niya. Pagkatapos, sa wakas, nagkaroon ng kadiliman sa harap ng kanyang mga mata. Siya ang sagradong madre ng Peacock Tribe, na dating pinuno ng nakababatang henerasyon. Hanggang ngayon, hindi masisira ang kanyang kabanalan. Sa Peacock Tribe, ang kanyang reputasyon ay higit pa sa patriarch. Kailan pa siya napagbintangan ng ganito kasinungaling, sinisira ang kanyang pangalan at reputasyon. Maldito kang baboy, papatayin kita, mapunta ka man sa langit o lupa, siguradong mamamatay ka. Hahabulin ka ng Peacock Tribe para sa buhay at kamatayan hanggang sa mamatay ka. Nag-aapoy si Dolores sa hindi maipaliwanag na galit. Ang kanyang malakas at mahigpit na dagandong ay parang isang dumadagandong na espada. Ang mga tao sa loob ng 10 milya na radius ay hindi mapakali na para bang isang malaking sakuna ang darating. Gayunpaman, patuloy pa ring sumisigaw si Pixie, makinig kayong lahat. Hatulan natin ang masamang babaeng ito. Paano siya naging masama? May kasabihan, ang mag-asawa ay dapat maging mabait sa isa't isa. 3 araw pa lang tayo. Pero dapat may 300 days of kindness, di ba? Gusto mo bang ipanganak na walang ama ang bata sa sinapupunan mo? Taksil ka. Sinabi ito ni Pixie na may malungkot na boses ng maging karakter. Gayunpaman, sa sobrang galit ni Dolores ay halos samuka siya ng dugo. May mga taong maingay at naaaliw, baboy kaibigan, mahal na mahal ka ng mahal mo para gawin ito. Dahil nandyan na ang bata, hindi ka dapat tumakas. Dapat mahalin ng mag-asawa ang isa't isa. Hintayin mong ipanganak ang bata, simula noon, mamuhay ng masaya, hindi ba? Kaibigang Peacock, dahil mahal mo siya, hindi ka dapat lumaban at pumatay. Ayaw mo naman maging balo, di ba? Magkasama kayong umupo at pag-usapan ito. Poof! Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Dolores, at matigas niyang iniluwa ang isang subo ng maitim na dugo. Hindi niya naabutan si Pixie kaya nailabas niya ang galit niya sa nagsalita. Pagkatapos, sa isang kompas ng kanyang malalaking pakpak, sinampal niya ang taong iyon sa lugar, at ang taong iyon ay sumabog sa mga piraso, na agad na namatay. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na magsalita para hikayatin siya. Kasabay nito ang pagngangalit ni Dolores. Anuman ang gastos, inilunsad niya ang ipinagbabawal na spell para sa karera, na nakakagulat na muling nagpabilis ng kanyang bilis. Kahit nasunugin niya ang kanyang buhay, sisirain niya ang maldita na baboy na iyon. Gayunpaman, nang si Dolores ay nagsimulang ngumiti ng malamig at, sa mga mata ng karamihan, ay malapit nang maabutin si Pixie ay biglang sumugod sa walang katapusang dagat,
na naabot ang lalim ng dagat sa isang kisap mata. Huminga ng malamig ang lahat. Upang maiwasan ang kalaguyo nito, ang baboy na ito ay sumugod sa walang katapusang dagat. Hindi ba ito natatakot na mapatay ng hindi namamatay na mga demonyong hayop? Siguro sa mata nito, mas nakakatakot ang manliligaw kaysa sa walang kamatayang demonyong halimaw. Dahil ba sa sobra-sobra ang araw-araw na kahilingan ng paboril na ito? May problema sa bato ang baboy na iyon. Kabanata 2370. Arg. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Galit na galit si Dolores. Tumangala siya sa langit at sinigawan ang mga nagsasalita ng masasamang salita. Gusto niyang pumatay. Ang Peacock Mountain at ang kanyang reputasyon ay hindi maaaring masira ngayon sa bibig ng hindi etikal na baboy na iyon. Kaya, marahas niyang sinigaw ang 3 pang-angkan ng Peacock, iwan ang 2, patayin ang lahat dito. Sam, sumama ka sa akin at habulin ang masamang hayop na iyon. Naningkit ang mga mata ni Sam. Sagradong madre, iyon ang walang katapusang dagat. Isip ng 2 beses. Galit ngayon si Dolores kay Pixie. Ngunit, ito ay hindi alintana kung ito ay isang bundok ng tibak o isang dagat ng apoy. Hindi na kailangang magdalawang isip. Hindi ako karapat-dapat sa aking pangalang Dolores hanggat hindi ko naaabutan ang walang buhok na baboy na iyon. Mahigpit siyang sumigaw. Ang kanyang mga pakpak ay pumuputok at lumipad patungo sa walang katapusang dagat. Saglit na nag-alinlangan si Sam ngunit nakasunod lamang siya ng hindi gusto at patuloy na nagdarasal sa kanyang puso na walang hindi makontrol na panganib na dumating. Tulad ng para sa iba pang mga angkan ng Peacock, sumugod sila sa karamihan ng tao tulad ng mga lobo at tigre, na nagbabago sa mga Diyos ng kamatayan, pinapatay ang lahat ng nakikita. Ang mga angkan ng Peacock ay baliw. Nagsasagawa sila ng isang pagpatay at pinapatay tayong lahat dito. Magsama-sama tayong lahat at alisin ang 2 hanggal na ibon na ito. Ang 2 mula sa Peacock clan ay sinalubong ng matinding pagtutol at magkasamang pinuntirya. Gayunpaman, ang Peacock clan ay isang dakilang angkan na natitira mula noong sinaunang panahon, at ang angkan ay nagtataglay ng maraming misteryoso at hindi mahuhulaan na paraan. Kahit na ang 2 clansmen na ito ay ilang bingga sa ibaba ng Dolores, nasa itaas pa rin sila ng immortalization, at kontrolado nila ang mga supreme magic treasures sa kanilang mga kamay, kaya hindi sila isang bagay na kayang labanan ng mga ordinaryong cultivator. Sa isang kisap mata, may mga kaabalahan sa lahat ng dako. Pagpatay at dugo, hindi nakaligtas sa kalunos-lunos na sinapit ng pagkatay ang matatanda, mahihinang babae, at mga bata na magkasamang tumakbo rito para manood ng palabas. Isang batang babae, na nakita ang ulo ng kanyang lolo na pinutol ng isang miyembro ng Peacock clan, ay natulala, at ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot, at habang siya ay umiiyak sa sakit, siya ay pinagputol-putol ng isang Peacock clansman. Umuungol, ikaw Peacock Mountain, gusto mo bang makipag-away sa buong mundo? May natitira pa bang sangkatauhan, ni hindi pinapatawad ang maliliit na bata? Hindi dapat pagsisihan ang kamatayan, itong grupo ng mga langgam. Malamig na tugon ng angkan ng Peacock na iyon at nagpatuloy sa pagpatay. May dugo at mga bangkay sa lahat ng dako. Maraming tao ang napatay dahil masyadong malakas ang kabilang panig. Sinabi ng lahat na sa Peacock Mountain, mayroong mga immortal. Ang mga alingaw-ngaw ay totoo, at mayroong higit sa isa, marahil bawat isa sa kanila ay isang walang kamatayan. Sa kasong ito, imposibleng lumaban. Lahat, tumakbo sa walang katapusang dagat. Kumalat ka, pumasok ka sa Endless Sea, baka may chance na mabuhay, kung sino man ang makakatakas, dapat ipaalam sa mundo ang mga masasamang gawain ng Peacock Mountain, para malaman ng lahat ang tunay na katangian ng Peacock Mountain, lalo na ang sagradong madre na iyon, na ay hindi lamang psychologically sick at demanding, ngunit mayroon ding masamang puso. Ang mga tao ay kumalat at sumugod sa walang katapusang dagat, sabay-sabay na lumubog sa loob ng malalim na tubig dagat. Sa Endless Sea, naikuyom ni Alex ang kanyang kamao at sinampal ng malakas si Pixie sa kanyang katawan. Ouch! Munting alipin, bakit mo ako sinasaktan? Sigaw ni Pixie. Yung ilang mamosa ay talagang nasa isang killing spree sa beach. Maging ang mga bata ay hindi pinabayaan. Ang mga nakarinig sa iyo ngayon ay pinatay lahat. Matandang baboy, ang karma na ito ay dapat nasa iyong ulo. Ang mga taong iyon ay patay dahil sa iyo.
Iniwan lang ni Alex ang dalawang paper doll puppet sa dalampasigan at nakita niya kung ano ang nangyari doon, at bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kaibuturan. Malupit, walang awa, ang mga tao ng angkan na ito ay hindi nagseryoso sa buhay ng tao. Dapat silang patayin. Sigaw ni Pixie, kalokohan, ano ang kinalaman sa akin ng mga mamosa na pumapatay ng mga tao? Let's be *ill shit here. Nasa iyo din ang karma. Saktan mo ulit ako, itatapon kita. Ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit ay nagsabi, huwag na kayong mag-away. Nasa unahan ang susi kung makakaahon ba tayo sa panganib o hindi. Pixie, sumisid ka sa ilalim. Ano? Naalarma si Pixie. Ngayon ay nasa ibabaw na ng dagat, ngunit kapag nasa ilalim na ng dagat, maaaring makatagpo talaga ito ng hindi namamatay na mga demonyong hayop. May mga alingaw na ang hindi namamatay na mga demonyong hayop ay hindi lilito o lilito bilang isang malaking grupo. Kung napapaligiran nila sila, naghihintay ang kamatayan. Bumaba, gulat na sigaw ng Mysterious Maiden of Nine Heavens. Agad na sumisid si Pixie sa dagat, ngunit hindi ito mabagal. Gayunpaman, si Dolores, na sumusunod na malapit sa likuran, ay talagang mabilis din sa tubig. Tila naramdaman ni Alex ang pagiging maingat ng Mysterious Maiden of Nine Heavens, at isang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso na dapat din itong mag-alala ng kaunti sa kanyang sitwasyon ngayon. Kung siya ay papatayin, maaaring mamatay din siya kasama niya. Logically, kapag napirmahan na ang kontrata ng alipin, kapag namatay ang amo, namatay din ang alipin. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng kaso kung saan namatay ang alipin, at namatay din ang Panginoon. Forget what they doing, keep on. Oh,